Hotel 1. Diin kita kanunay nga giabi-abi sa mga staff o management niini pinagi kang manager Gold Fabriga o ingon si Mark na diri kanunay nato nga nagatiman sa ato ang kapihan sa Dipolog. Salamat kayo Mark o sa mga uban pang staff sa Camila Hotel 1. Thank you so much. O, kini si Edith, pahintito mo inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, makikauban na sa ninyo sa road sa duha katakna nga public affairs program nga simultaneous broadcast no sa ato ang Radio Mindanao Network. Ang ato ang station to at sa turno ning dakbayan sa Dipolog, DXDR 981 AM sa inyong radio dials o ingon man IFM 94.1. Tapos nakita sa YouTube, Facebook o sa atong Twitter account sa Kapihan sa Dipolog, like lang mo ana tapos makita ninyo dayon ang ato ang mga activities sa Kapihan sa Dipolog the whole year round. Kauban sa ato mga bisita matag Domingo nga tanan. Thank you so much sa ato mga bisita no nga ni sanong gayod sa atong imbitasyon tungod kay atong tinguha mao man ang paghatag og tukma nga impormasyon alang usab sa kalambuan atong tanan ug alang sa kaayuhan sa atong mga katawhan dinhi sa lalawigan sa Sambuanga del Norte, duha ka dakbayan sa Dipolog ug Dapitan. And above all, magpasalamat kita sa labaw nga makagagahom, and at this instant, please join me in praying. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our hearts with your compassion for others. Touch our heart with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your vision, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving, Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created now and forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be the glory. O atong pasalamatan ang ato ang mga sponsor may nagdalag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan kay og wala po ni sila, wala mo po ni ato mga ato ang programa no matag Domingo nga tanan. And before anything else, ako unang i-greet og happy Sunday morning ang ato mga panelists nga wala diri karong buntaga kay kini sila nanago ngano ka ha. So ato na nanago man gid sila. So ngano ka ha. Oh, dili ako igistorya na ha unya na. Gilibak sa kanginan. Okay, good morning and happy Sunday to Attorney Ruben Ligorio and family. Ma'am Fe, ang imong kinakusgan ninyong apo diha, no? Si Board Member Ronilio Boyli, Attorney Rosalie Armato Ibarinaga, General Manager Alimarlo Dagpin sa Dapitan City Water District, Emmanuel Tagoy, Philippine Information Agency, Edgar Soronda, Julius Salaveria, ato ang CPA panelist nga nagmonitor karon og ingon man si YF Akas ang ato ang gikan sa Philippine Ports Authority. And thank you so much nga to ang halangdon nga Vice Governor Sinan Alvis Angeles, National Grid Corporation of the Philippines ang ato ang partner kanunay sa Kalambuan, pinagi kang Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs lead specialist nga nagabase sa Iligan City. Nagpadayon na karon ang Mindanao Visayas Interconnection Project, no? Nagkantidad og 52 billion pesos. Ang cable terminal station na namang himutang sa Barangay Tagulo, Dakbayan sa Dapitan. Salamat kayo nga itong President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr., Attorney Cynthia D. Alabanza ang spokesperson. Dr. Ruth Brillantes, thank you so much. Board Member, 3rd District, Sambuanga del Norte, Chair, Committee on Health, Sanitation, and Human Settlement. Director Radon Cedinio, Regional Director sa Department of Agriculture, Region 9, Sambuanga City, Janos Marketing, na maligya sa spare parts sa mga sakyanan o motor parts sa ubos lamang nga presyo sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Ang gipanagihan o gidamala ni Janos Yu, ang owner proprietor, matawagan sa telephone number 212-1148. JGNP Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa fruit seedlings, cucumbers ug banpas ubos lamang nga presyo. Anami mo tang sa Barangay Lingas
sa Plangco, Zamboanga del Norte, ang branch, ang aming butang sa lumberyard nila, dari sa Galas, ng Dakuyan sa Dipolog. Congresswoman Glona G. Labad-Labad, thank you so much. Member House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. And of course, Petra Cement Incorporated, pinaagi kang Engineer Gilbert Cruz sa Lower Irasan, Rojas, Zamboanga del Norte. Thank you so much nga to sa Shrine City Food Terminal operated by Kasaba Growers Association of Dapitan City. Namaligya sa mga kasaba chips, banana crackers, boneless bangus ug uban pa sa ubos lamang nga presyo, pangitaa lang si Susan Empinado, ang Livelihood Center in charge. Thank you so much nga to kang Mayor Evan Hope Olvi sa Plangco, Zamboanga del Norte, nga to kang Acting Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Guniang Bayan sa lungsod sa Plangco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Mayor Melody J. Tulin, ang Municipal Mayor sa lungsod sa Salog, Zamboanga del Norte, the musical town, matod pa niya. Ambot sa kurasa kato siya na uli gahapon dito sa kampo. All the way from Oma County, Northern Ireland, daghang salamat nga to kang Roger William King o Jennifer Agustin King sa Hotel Camila 1 Management and Staff, pinagi kang Manager Gold Fabriga, kang Zamboanga del Norte Police Provincial Office Provincial Advisory Chairman si Engineer Roland Soliva, ang President Dipolog Chamber of Commerce and Industry po ni siya, no? With lovely wife Ma'am Cecile Soliva. Happy viewing to Jaime and Vicky Caballero, James and Samantha Caballero, all the way from Ontario, Canada, and shout out to Lady Aretha sa Toronto, Ontario, Canada, og ingon man kang King RD og Jennifer sa Doha, Qatar. We love you and God bless you all. And atong kauban diri, of course, sa kanunay, daghang kasalamat nga itong Tax Ilumba, may nagdala sa atong tingog sa kahanginan matag Domingo nga tanan, pinagis kahimanan sa Radio Mindanao Network, DXDR o IFM, 981 DXDR. Kang Silbert Adriatico Dundoyano, nga may nagdala sa ato ang social media platforms, sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. And dito sa istasyon, to adito si Danny Luod, to adito si Mark Bacruya, si Roger Monera, and of course atong station manager nga si Mr. Gold Fabriga. Og diri sa atong official venue, kauban na to karon ang atong maanyag nga panelist gikan sa PPA, si Ma'am Wyatt Akas. Good morning, Wyatt, and happy Sunday to you. Good morning, Ma'am Edith. Good morning to Mayor Valiser and to Attorney Macote. Ato ang maminaw, ating paminaw, hope you will join us until the end of this session. Okay, thank you so much. Dayon, gamay lang. Ato i-congratulate no ang Zamboanga del Norte Police Provincial Office nga nag-launch kagahapong adlaw sa Task Group Zamboanga del Norte nga gitawag nilang Pink Panther, no? Anti-crime, anti-illegal drugs, anti-kidnapping ug uban pa, no? Mao kana sila mo respond dayon, no, sa atong kapulisan, mo na ato gayud nga suportahan. Daghang salamat nga to kang Police Colonel Ronald Briones, ang bisita gahapon si Regional Director Police Brigadier General Jesus Cambay Jr. Dito silang Governor Roberto Ayuy, dito si Vice Governor Senen Olvis Angeles, tanang mga mayors sa atong 25 municipalities o 2 cities, no, sa Zamboanga del Norte. Doon na po yung mga reps dito, pero diri atong kauban diri nakita mi dito ani ni Mayor John Henrik Walliser sa lungsod sa Rojas. Na sila yung mga muse, na sila yung mga boat, no, para sa pagukod sa mga piracy o kidnapping uban pa sa kadagatan. So, it's a nice move, no? O maayo ka na nga improvement para pagsanta sa mga kriminalidad sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte. And kudos and salute to the men and women in uniform sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office. Of course, si Ma'am Charis Yabo, no? Good morning, Ma'am Charis. O yang better half nga parehas lagrango si Colonel Jonathan Yabo, no? Morag Operations Chief man siguro siya sa ZNPPO. Okay, and without much ado, atong i-acknowledge siri ang paghiabot sa atong mga bisita karong buntaga. Magahisgot kita, gamay bahin politika, bahin sa registration, di man nato kalikayan, bahin pod sa pandemic, no? O how they handled the pandemic problem sa ilang isig ka opisina, no? So, we'll start with first come, first serve.
Ato i-acknowledge rin ang paghiabot, ato ikamingawan ni nga ato ang Provincial Election Officer sa Zamboanga del Norte, Attorney Josel Macote. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May buntag sa nan. Unsa na no, timbay ata sa mga suking tigpaminaw ning programa Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat sa inyong pagsuporta nining atong programa no. Pasalamat po ta sa mga nagpaluyo ni programa nga atong mga supporters at the same time mga kato po mga panelist nga ang uban wala diri nga unsa kay rason. Daghang kayong salamat niyo po sa ato ang Monitor baron. ato ang moderator and host si Ate Edith for again giving time sa ato ang opisina nga gi-invite na po ta diri sa inyong programa. Sa ato ata na ron, labi na nga to ang mga technical staff po nga na diri, may buntag og labi na po sa ato ang kauban ron nga gi-invite no, ang usa sa mga abtik kayo og usa sa mga pinakagwapo nga mga mayor diri sa Wala na Zamboanga del objection. Norte no. Kaya may buntag nyor, may buntag sa tanan. Daghang salamat og may buntag sa tanan. Okay, thank you so much, Attorney Josel Macote sa Provincial Comelec. O, ani, ato gining ayuhon na to ni kay ato rin sponsor sa Kapihan sa Dipolog kanunay, no? With a grateful heart, no? Mingon kita, personally, ako kay nakapasalamat ni agahapon nagkita mi dito sa Camp Ama, pero karon gituyo nato sa atong programa nga naagid siya personal tang mo tunol sa ato ang mainiton nga pasalamat, kinasingkasing nga pasalamat sa ato ang sponsor ni donor kanunay sa atong Kapihan sa Dipolog unsay mga activities nato. Ilabi na sa atong 40th years no nga anniversary kadto kani atong October 25, 2020 nga kaming wayet ulan init nang distribute sa hinatag niya nga 200 pieces nga face shield no. Salamat kay Mayor John Henrik Valleser tulong sa mga pandemic ipanghatag namo ni Wyatt sa mga driver sa sika, driver sa mga habal-habal, mga street sweepers diya sa merkado gipanggukod mi. So dagan dito sa bara, napuno dito, dagan kayo no. So salamat kayo Mayor John Henrik Valleser. And atong ikalipay nga atong mahimo siyang bisita karon ang municipal mayor sa lungsod sa Rojas Norte. Mayor John Henrik Valleser, welcome back to Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag, Ma'am Edith, no? Salamat ka sa pag-invite diri sa Kapihan sa Dipolog. Murag ako man siguro isuki ni Ma'am Edith nga mayor diri, no? Salamat. Salamat kayo nga magkanunayon ng imuhang imbitasyon sa lungsod sa Rojas o sa imuha po mga panelist nga sa pagkakaroon murag asa kato sila. Danago. Tingtago magyud karon no bisig ako po mismo karon pa po kay ko gahapon og karon pa ko nakaabot og Dipolog kay kung mga okasyon lang ay kita makasuroy no. So may buntag po sa akong partner sa PPA kay nalipay ka siya sa Rojas kuno kay dako kuno kayo og girimit ang Rojas dito sa PPA no. So tungod sa mga industries nga naabot sa Rojas, so ako pong panyero Attorney Macote no. Migo kay nako nagyapon kay of course bisag naa siya sa Comelec partnership magyapon na. Correct. So wala may kontra anang ato ang trabaho. Di ba mas mo trabaho lang taog sa mga nag-operate. Mayong buntag, salamat sa imbitasyon ma'am. No? Okay, thanks so much, Mayor John Henrik Valleser. Una na tong dabu-dabuhan og pangutana ang atong Comelec, no? Kay it's the start of the happiest season on earth. Diri sa Pilipinas. Christmas. Gawa sa Christmas. Kaya ang Christmas, ang season, gikan bear months. Pero ang political season, from start to finish, bisag man nag-eleksyon, wag yun gihapon na siya ipaglurang, no? So, mauna karon gustong mag-text, curious kayo mo, sige, atong bisita karon si Attorney Josel Macote sa Comelec, baka tubag ni sa atong mga nag-ungong mga pangutana, no? Okay. So, sir, first and foremost, registration of voters. Kanus ang nagsugod, kanus ang mahuman, unsa kay mga requirements, especially sa mga new voters. Yes, sir. Ang atong registration agi sa pandemic no na-stop man to siya sometime in March no. Giundang man to siya na balik ang atong registration atong pagka-September.
Okay. At number one, natay start of the registration procedure na po. Until now, ga-press lang gapunta. Hopefully, padayon ni siya until September of next year, no? Okay. Ang schedule yun tama ni September of next year man siya. Hopefully, mas mo maayo pa yun atong sitwasyon sa atong panglawas, no? Sa atong health conditions, so that ang atong continuing registration procedure will continue until the scheduled time, no? Ang sama sa gihapon ang ato ang mga requirements, wala may na-outro, no? Okay. Nalang tayo gidugang nga mga additional protocols for in order to comply with the IATF guidelines o kana po mga local nato nga mga guidelines sa tagsa ka munisipyo. Okay. As to the local guidelines, individual mo na sa kada munisipyo, so dili na to na matagsa og discussion, no? Depende na sa unsa nga munisipyo, asa nga munisipyo unsa ilang gi-implement nga mga guidelines, labi na gyud sa pagtungha or pag-adto sa atong mga buhatan. Muna nga sometimes naay mga buhatan nato nga sarado tungod kay ang ilang mga LGUs nag-declare nga isirado sa ang tanang mga buhatan sa or opisina sa ilang LGU or sa ilang lokalidad aron mag-disinfect or naikuan. So naay mga times nga naay mga buhatan nato nga sirado, although by general rule ang atong registration, ang atong buhatan is open to accept registrations from 8 to 3 in the afternoon, Mondays to Thursdays. So Lunes hangtod sa Huwebes, abli atong buhatan kung wala lay any other intervening factors, abli atong buhatan even on a holiday. Okay. Maski From holiday. what time, sir? Alas 8 ngadto sa alas 3 sa hapon, Okay. no? So No noon break? no noon break na siya, Okay. no? 8 to 3 in the afternoon lang atong buhatan para mo dawat sa ilang application for registration. Okay. Wala tay Biyernes, walay Sabado, walay Domingo. Walay Biyernes tungod kay mo nag-identify sa ato ang buhatan sa COMELEC, no? Sa tibok Pilipinas na siya. Yung Friday is for disinfection day. Okay. Now, if just in case na ay mga munisipyo nga na ay nag-implement og disinfection day on another day. Example, Thursday or Thursday or Lunes Oh, baka yeah, sa disinfection Monday. then under sa executive order sa mayor may kuan jud nga on disinfection day sirado ang mga opisina. So wala yung opisina na to anang Lunes, no? Kung Lunes man gani depende kung asa nga Sa kuan, LGU. Pero if that happens, then ang atong buhatan diha maabli og Biyernes. So Okay. meaning ibayad or ibalhin ang disinfection day nga Friday. So instead nga Fridays la wala, so kung sa disinfection day, kung Wednesday ang disinfection day, middle of the week, But disinfection they have to day. inform the people. But they have to Siguro inform, magpaskil sa gawas. mag-post yun sa gawas nga Okay, by virtue yeah. of the executive order sa mayor nga Monday or unsang adlaw ang disinfection day will be open on Fridays. So mo na siya general guidelines nga laid down sa COMELEC sa ato ang mga buhatan, no, sa atong mga election officer. Additional na itong health protocols, of course, kanang usual nga face shield and face mask. Yeah. And dili na siya or face shield and face mask. So no Dili face kasulod shield sa opisina, wala face and shield, face mask. Dili gyud namo dawaton sa opisina, no? Dili amo yung iikos lang nga, ma'am, sir, nagkuan man taron because of this pandemic. Pagkuan mo face shield or pagkuan mo face, usually ang face shield mo dili madala eh. Mo usually Lagi, nga kuan. okay, no, Face mask daghan, mag face mask makita naman na to, pero ang face shield usually mo Malintan. dili kayo ginakuan nila. So Practice. sa among opisina po, dili po may mag-maintain ng face shield nga ipagamit-gamit na lang ipasapasa kay mas delikado noon. Kana ano muna nun ay grounds for transfer or contamination, no? Nga paggamiton og mga face shield. So ang among kuan jud is amo jud ang mga kuan, mga mga moto sa opisina nga pagtan-aw na mo nga wala ka face shield before pa sila mo linya or mo kuan nanay mo kadto nga, sir, palihog pagkuan og face shield, balik lang kung na kay face shield. Anyway, kuan karong panahon na mga dili pa gyud busy nga among opisina sa registration, no? In fact, naay ubang opisina nga magkuan daily nila kay monitor mo gyud daily, mag-report na sa mga daily. That's the reason why although alas 5 ra tama ng opisina,
kami sa provincial office, hangtod mga alas 8, alas 9, alas 10 sa gabi, naga po yung mga mga reports for the day, no? Daily input nga reports. Na mag-daily report lang nga, 5, pulo lang ka buhok for the entire day lang na process, no? Daghan na ng pulo na iban nga mga estasyon na because dili pa jud siya ing ana ka pick up ang registration procedure, no? Okay. Karon. So the social distancing, depende mo guna sa opisina sa mga OEOs kung unsa kadako na opisina, unsa kuan. So diskarte na sa kuan sa ato mga election officer unsa na pag-maintain ang social distancing, pero gina-emphasize nato nga the 1 meter rule should be observed. Mo ginahimong kuan mo na nga night times naay mga opisina to kanang mga busy kay na opisina like Dipolog and Dapitan nga sige jud daghan gyud na siya tao diha. So nagi mga tao na mga staff nga sila mo tig-marshal sa mga tao nga nasa gawas, and then they have devised this kuan procedure nga unique lang sa Dipolog ug Dapitan kaning magpa-scheduling, no? So nasa sila mga cellphones, nasa Yeah. sila FB page nga asa ka mo request for schedule kung unsang orasa ka moadto sa opisina, unsang adlaw ka moadto sa opisina, unsang adlaw ka moadto sa kay para to minimize the crowd. Sir, do you entertain online registration or pareha sa other office SSS, GSIS na sila Dropbox, or personal gyud ang inyo ang registration? Kay importante ang mga unsa okay. diha, mga biometrics unsa Okay. diha. Kay As to the actual submission of the application, personal yun na siya. Okay. And unfortunately, there is something called as a biometrics capturing, data capturing. So, di mo na pwede nga kuan na ay proxy or na ay kuan. So kinahanglan mo kuha ng imo ang fingerprint, ang imo ang digital signature, at the same time ang picture gyud ang hulagway kay mo may tanawon sa mga BEIs na to pohon on the day of election kay nga to ang voters list na nay mga picture sa mga botante o na po ilang sample signature sa mga botante, no? So mo na itanaw mo na nga no biometrics, no vote na karong sunod nga election. So kinahanglan na gyud biometrics. That's the reason why during sa registration ang actual nga submission sa ilang papeles or subject to silang application should be done physically or sila gyud mismo may mato sa buhatan sa COMELEC. Now as to sa pag-fill up sa form, nanay online forms nga gikuan, mas mahilig ito to kung roll out og sakto sa kuan gi-pull back naman ko putong ay rehistro na mo itong internet rehistro nga dito ra sila mag-fill up sa kuan sa form dayon i-print lang nila, then pag humanlag print na QR code na ikuan din katong QR code na lang mo i-scan sa mo ang lisod man ko sa to, mong wala yung mga computer. signal. I-scan sa mong computer interconnectivity. dahil para mo download rito sa data nga nasa QR code, then di na kina-input ka sa mga opisina mo kuha ng QR code, then igo na lang sa picture na sa biometrics nila. Gitry ito. Unfortunately, unstable ang ato internet connection. Dayon, yung mga munisipyo nga wala internet connection. Yeah, lisod kayo. So, kung namgay mobile data lang na, so dili ka download sa mga QR katong mga data nga i-download sa QR codes. So, instead nga mapaspas na langay na hinon kayo mo nang murag gi-pull out tong procedure. Ang gipuli lang ron is na ay online available nga registration form na sa comelec.gov.ph. Kato mo ilang i-download, fill upan nila sa ilang balay. Submit. Para pag-abot nila sa opisina, di na sila malangay, kaya igo naman yung personal submit. lang submission. Pag-submit din, pag input na sa data, time in play naman na muna, gikuha na mo. Kung sakto lang ang data nila, walay BBQ, like less than 5 minutes, gumana sila sa registration. Okay, pag input ana, that will take 1 to 2 minutes, 1 to 3 minutes at most ka na pag-input sa data sa among staff. Dayon 2 minutes ang data ang capturing. So 5 to 10 minutes humana sila. Okay. Supposedly kung walay masayop mo na nga ang ato ang registration form
sa atong opisina gani mismo sa matag opisina sa Comelec, wala na may issue og registration for mga kanang papel, ihatag na mo na papilapan tungod kay Ang papel nga, bacteria, virus. according to sa health protocols, kaning papel is one of the Carrier. most common and basic nga carrier of the COVID Tinawag. virus. So kung naay usa na nga nagkuhan din na labi na pag-print, pag-photocopy na, Pasa-pasa. paggamit na mo sa opisina, so natakda na mo kauban, pagpasa na po sa mga butante, mga registrant na to, natakda na po. So may gikuan so mo na nga ang gihimo ron sa Comelec is mag-download jud ang ato ang mga mga applicants sa forms para pag-abot nila sa mga opisina, sure me or aware yun may nga at least sila yun may kakubot sila ang form, and then pagdawat na mo sa mga opisina amo man nang disinfect pag yun, pagdawat disinfect dayon while wait atong usa nga gi-input disinfect siya, then input kuwag biometric. So in a matter of 10 minutes per registrant, for applicants, mahuman na ang procedure. Okay. Interaction gikan ni Mayor John Henrik Palisar, please. Yes, attorney, no, nagingong ka kaganiha nga gabase pod mo sa local nga IATF scheduling, di ba? Sa schedule sa disinfection mo nang magsirado mo. Pero naamoy procedure nga dapat no mask, no face shield, no entry. Yun, inyuha gina siya. Kay sa local government sa Rojas, no, considering nga rural ang area, no, ang mga tao mismo maglisod og pangita no Kana. mask, Modod. no. And then usually pag abot na to sa kanang duol na nga panahon ay ha pa mo duol ning mga tao nga taga bukid. Unya ay ha pa po na sila muna og kung kuhaon sila ni kapitan nga ka magparehistro ni, haputon. Okay, ang So, transportation mo. Eh, tungod sa kabukid, no? Then so, ako apo dito sa Rojas, naghatag og policy nga no face shield, no face mask, no entry. Pero dili ko ka-require og face shield because of the availability para sa mga tao nga nasa bukid. Pero in luoy kayo, di nanggali ka afford og pamiliti, taga papaliton pa na nimo og Face shield. face shield, no? Di man kay kapalit og face mask. Yes. Mga hatag naman kayo og face mask, papaliton ba na to og Face shield. face shield, no? So, muna nga, basically, kung naa sa Rojas, ako gingnon nga, okay na basta wala face shield. So, basig dili dawaton dito sa Comelec. Okay. Dayan salamat Mayor no for that very good input. By the way, before we go forward, pasalamat day ko kung Mayor for giving the Comelec Rojas a new office, no? Salamat kay Mayor, no? Congratulations. Bibisita na ako dito, mas power gyud kaysa kito. Hay na sila, luag na luag. So, salamat kay Mayor, no? And nakita sa nako, in the case of Rojas, gawas sa opisina sa Comelec yun, is a covered court. Yeah, Gawas Yes, ito, yes, covered court oo. man to. Pwede dito Munta ako nakuha ko nga, siguro, when time comes nga, magdasok na ang time ba, nag-istorya mi sa bagong election officer dito, si Alan Caverde, bagong kwan, sabi siya nga, sir, pwede na ako ni ma-utilize ni nga area ko nga, when that time comes sila, nga, kinahanglan ni mo bigger nga kwan para staging area sa mga tao linya. nga sa sila mo kuan, pwede man ka mo kuan kay kaning mayor si Mayor Jan Baliser kan supportive man siya, so pwede siguro magamit tong katong covered court didto, no, mo request lang siguro og kana mga chairs nga para distancing ko kay kung siya nga karon sir dili pa man kayo kuan kay wala pa gyud, hindi pa gyud kuan siya, pero pag mo peak season ni sir, basin dili na ako sa makuha sa kaning immediately gawas na mo sir nga gamay ra man nga area, pero may dako nga covered court dia sa which is literally stones throw away sa Pwede na opisina. mapagamit ni Mayor. So, Always, no, naman tayo terminal, napot tayo covered court, no? Oo. Bisa lang mga pantawid, kung mo request sila, Mayor, dito me. oh, Mo provide yun ang LGU og space para sa ilaha, as well as mga gamit. mo lagi. May- Muna ang kuwara ko Mayor is with regards to your question nga about face shield and face mask, unfortunately national national rule na siya nga gilid down sa Comelec in bank. It is an in-bank guidelines nga no face mask and no face shield nga rule, no. So
as much as we could, actually sa ubang mga opisina namo, nung kuan po ng mga election official nga, sir, maglisod magani og palit og face mask ng mga tao nga tagpila ra ng face mask, tag 10, tag 15 ra ng face mask, kana pa ka facial nga pilabing pinakabarato is 25-30 nga katurang silupin gali nga facial siya nga murang magkuan mi sir. So ang uban ang ilang gihimo mo liwi sila sa face shield pero sa ilang opisina mismo gabutang sila og barrier Cellophane. nga barrier cellophane sila nga dili sila maka kuan. Then sila mismo mag face shield sila pero ang gatong clients nila may kuan. Pero appeal part mo gubot sa mo ang guidelines nga after every client namo nga maggamit sa biometrics peripherals kadang signature pad katong thumbprint after every quad i-disinfect yun na nagi nakatoka dia nga tao nga iyang trabaho lang is after every contact ya din ang trapuhan og alcohol iyang kuan ni i-disinfect tayo ng kuan ang katong mga peripherals nga gigamit. So mutong kuan siguro depende na case to case basis na, but the general guidelines is no face shield, no face mask gyud siya. Pero kung nanatas sa covered court, di naman na opisina, so pwede na, no? Pwede na. Luag man, hangyo. Pagsulod lang. Ang pagsulod sa opisina pagwas na matrix. Okay. So mo nga kung nasa kuan mo to lagi mayor nga kung ikuan kung dito nasa asan sa open court sila covered court sila magkuan well nagtambay dito as long as maintain lang distancing kaya kana magun magikuan ang transfer sa kuan ba ang transfer sa virus magikuan ang among gikablakan man god considering nga super underman kayo ang opisina gyud kada opisina tagduha ra gud nakatawo Maklose na unya si Bako, no? kung naay ma kuanda nga bisag usa automatic man na siya nga ma-close. So receive ma-close for 14 days nga matanggong ang trabaho. So Nya gamay. ang amo kuan ang pagbalik ko ablian na dasok na po lang kuan kay nagoy 14 days na kuan nga nawala, no? So muna ang gikuan lang din labi na karon nga gibawal pa ang satellite registration namo. Di pa gyud mi pwede mag satellite registration mo ato sa mga barangays. Although ang mga rural nga mga munisipyo lagyan ta ang mga election official nato niyon nga sir pwede ra mo tami magkuan ba mag barangay registration kay so far sa amo adiri ron ang COVID case namo is nara sa ganing sa town center or nasa kuan ang katong mga okay ko nga pero mingon na ko nga unya mag barangay registration kamo na inyo magdalanon didto kamo na kos kaya ang pag sa barangay mo di na ko na makontrol lang mga tao nga kuan. Okay. So, atong papahoyon ka dyan si Attorney Macote, ari na punta ni Attorney John Henrik Balyeser. Daghan kayo mangod kay kada posting sa PIATF na dito mga munisipyo, mga barangay sa Dipolog Dapitan, Tapnatchir, Dipolog Dapitan dyan na, kada po sa PIATF. Then na yung Katipunan, na Sindangan, na Isyuko, na Liloy, na kanang Sibuko, ano? Rojas. Di ko kita sa Rojas. Zero ang COVID case sa Rojas. Mayor, will you please share ngano nga zero pirabuyag lang no ang Rojas up until now. Wala COVID-19 case. Salamat kay It's a na. good news. Salamat kay na, no, Ma'am Edith, no. Basically, we have just come prepared for the pandemic. No, bisan pagamay ngayong panahon nga gihatag, no. So good sa Marso pa lang when it was announced March 16. Rojas already made some plans on what to do. For example, ingon tang mga basig mag-lockdown ang Dipolo, basin o ingon aning mga panahon na, no, maglisod ta. Mingon ka nga stay at home. So giplano sa munisipyo nga, okay, stay at home ang mga tao, pero dapat stay at home ni naasli makaon. Yes, So that's so why, importante. Stay at home, yan napas mo. Napas mo, patay. So, manglakaw jud. After 2 weeks, from March 60 to March 31, nagsugod na mi og panghatag og food packs. Okay. Kaya man ta og stay at home. Okay. No? So tanan, kada duha ka semana naghatag ta og Yeah. pagkaon. Up to June. Yes. No? So itong kwarta gamay ra tud kayo apan insakto ang pagka-deliver. No?
We were given also money gikan sa bayanihan katong gikan sa kang Bayanihan 1. Bayanihan 1. Oo. Ato po itong gi-divide og insakto nga ang mga tao mismo Yes. maka-benefit as well as maka-prepare, no? Sa 12 million nga gihatag sa Rojas, 4 million was given to food tax. 4 million was given to infrastructure preparation. Tanan, no? And then 4 million gihatag pud nato sa ato ang mga medicines preparation sa RHU. Okay. So, gibansay na itong gitarong na no, prepare. Kulang man gihapon. So, we tap also the barangay. Nga, kamo mga barangay, mag-andam po ta sa mga LSI. Lisod kaayo nga. Ang Rojas, masudla na hinoon. So, naabtan, before May 31, nga mo pag-open nga makauli ang mga LSI. No, May 31. Ang Rojas prepared na. Nanami mga isolation area kada barangay, quarantine area kada barangay. And Okay. then nanapod may allocation sa food kada barangay. So pag-abot sa mga LSI, we already have procedures nga kinahanglan sa barko, pick up na sila diri sa Pantalan. Diri sa airport, pick up na sila. Sa boundary, pick up na sila. So we have come prepared for all the things Dili na sila mahitabo. makasuroy. Di sila Namo drop makasuroy. sa Oo, sila, wala. no? Kuhaon yun, pick up yun. Not to the expense of... Muna yung kasagaran, no? Moto nga, nakita na to sa Dipolog, nga permero, pag-abot sa zero May kay Dipolog. 31, May 31 is saka diretso ang ilang issue. Abi sa LSI. Dahil because of the LSI, even Manukan, even the other places, Oo. dito sila natulala nga pag-abot sa LSI, unsaon day kwaon day na dito sa Pantalan. Oo. Correct. No? So, but Rojas, nakakuha na ta sa procedure. Diba? Karon, nagingon na po ta karon sa mga barangay, tanan. Swerte kayo kung kasi makauna na to positive, ani. Kaya nga naman, tagag-budget o sa ba, ay premium Dili, sa ba? kung ganahan mo, di ba? Ganahan ba mo? So, kaya di man ta ganahan, or inevitable nga naagid ta mag-number, naagay first case, akos lang giingnan. So, we have to prepare. It's a matter of So, it's a matter of time, no? But we have prepared the barangay na ako'y gitraining ng contact tracers nga gikan gid sa LGU. Na ako'y gihatag ang DILG Okay. nga 50 kapin sa Rojas ng daan, 50 kapin na mo ang contact tracers. At the same time, nag-contact tracer pod mi sa kada barangay. Tanan pod sila sa barangay naa. So, and then na-layout na namang procedure nga katong muadhi og Dipolog, ilista to tanan. Katong katrabaho og Dipolog, ilista to tanan og hangyo nga ayo no pagsuroy-suroy og Dipolog. Gawas sa inyong trabaho kung naman gani. Gawas sa mga essentials kung naman gani. So na-layout na ang mga procedure sa Rojas. Pero ang laka mo gining mga tao. Yes. Doon rin ang Rojas o Dipolog. Monek, So, ang mga kwan yun, taga-Rojas yun nga lumad, unsa man kanang gilimit yun ang ilang kuan pag-aris Dipolog, inyong Wala. nakay kuan na executive order nga katong maadto sa kuan wala dili essential nga travel, essential nga kuan maadtong Dipolog, di nakabalik diri sa Rojas kay quarantine ana di distrito. There was a executive order but limited only para duha ka semana. Just to identify and set up the plan kada barangay, no? Identify kin sa tong tiglakaw yun. Identify kin sa to so ilista na daan. Karon after Sa barangay sa ba barangay daan? level, Okay. sa barangay sa city level ganin na siya, no? So matrisap So wala na may mga procedure daan karon wala pa mangyapon may kaso. So may buhaton itong amo ang mga contact tracers. Yun sa manimo. So amuan na po siyang gi-utilize as active surveillance. Kinsa tong gihilantan, kinsa tong giubo. Kinahanglan ma-monitor na sa barangay level. Kay hangyo na sila nga lantan man ka basig normal ra na kon ra na, no? Kasi trangkaso lang. Trangkaso lang. So patuan diretso na sila o members sa BHERTS or sa midwife mismo. Barangay health worker. Patuan na diretso kung i-check kung unsa gyud status. And then ingno na sa quarantine sa kagamay sa imong balay ra. No? So active surveillance ang gibuhat sa pagkakaroon para inevitable ang mo-spread ang virus pero prepared ang barangay. So ngayon ko nga we have come prepared to all the things nga mahitabo, no?
ay lisod kaayo og nanata diha, iya pa ta magkara-kara sa Managang. procedure. Yeah, di mo kila telepon managang. Wayas, your question please. Maka-attest ko ana sa kastrikto ni Mayor sa kay nanawag ang barko. Ma'am, wala na may pagkaon, dili mi papanaugon sa Mayor sa Ruhas. So, mauna nag-come up na pa the procedure nga pwede lang sila magsugo sa malihog sa ilang client. So, ang client ang mamalit na itunol lang pud sa ila sa barko. Kay dili jud sila papanaugon sa barko. So, mas maayo man pud to kay wala gyud na malay nato, di ba? Lalo na ang mga foreign vessels. Among wala gitreten. gyud. Foreign vessels. Among gitreten ng mga kumpanya nga nagpakuan ng Kanang barko udak diha, diha. no? Amos lang giingnan nga, may problema, pero kamo manggiuna. Kanang muna og diha, ganahan mo kamay una magpositive dire. Ma-shutdown na hinuon ang inyuhang operation, di ba? So, protocol na lang, walay naugay. Magsugo na lang og tao dito. Palit dito sa kuan, no? Sakto yun na. Daghan kay manghangyo, pero iko nga maglisod ta para sa mga tao sa Rojas, no? So, gistrikto si Dr. Shane po na amo ang doktor mong MHO. RHU. Mo sa RHU, stricto po kayo. Even ang tanan mga kumpanya diha gabisitaan gyud. Kay para dapat mo follow sa protocol if naay mga foreign vessels mo submit gyud sila ilahang procedure nga gibuhat. And then pabantayan gyud sa LGU. Nga okay ra may nga schedule, okay ra may nga procedure, nga sistema. Then the following kuan na day mga barko katura dayon nila ang standards, no? Yeah. Ang kitong katong the first few months of the pandemic, kanang yung mga posting sa FBs, no, mga ka-monitor man ta, no? Like Mayor Sindura Badlabad sa Sindangan, tapos ikaw, tapos Diris Pulangko si Mayor Buyet Olvis, no? Manghatag mo sige og mga relief goods, tapitan, manghatag relief goods. Giapil pag yun ninyo ang mga vegetables, mga sani kalabasa, mga unsa to dito nga ba? Minito say nga dili lang tong mga sardinas unsa may mahimo ni manang sardinas nutrients, di ba? Di man nutritious. So, ilang gipang moto sila kuan ba kanang impressive kayo nga kanang ng out of the box thinking ba nga kasagaran, di ba? Relief goods, bugas, sardinas, ra man na. Pero ilang ipanghatag mga gulay na ba? So murag kuan kay to ang inyo ang mga kuan action ato, Mayor. Yes, ma'am, medit no at that time ting harvest mong good. Oo. Nakasapi po ang mga farmers. Kasapi ang mga at the same farmers. time, yeah. At that time also ni mahal ang bugas. Oo, correct. Ni mahal ang mga imported. No, ang imported ug ang local pareha. So dito na lang gid ko sa local, no? Kay ni mahal man kay nagtuo man gud tag ipang shutdown do magkulang ang supply sa gahording, gahording. First few months gahording. So lisod kayo even mga supply sa sardinas ito kulang, no? Correct, So nakita nato sa to ang palibot nga mga farmers daghan po silang gipang tanom, no? Kay nagingon mo puta pagsugod pa lang sa Marso atong lahutay ani is only agriculture. Correct, Diba? Correct, So ato ang gi-maximize ang ilahang mga kuan daghan kay kwarta adtong panahon nga mga farmers kay dito local mga ito gikuha no bisan pag mga bulad gani. Napil nato. Katong mga tuloy. Ang kalabasa no natoy tuloy no si governor nanghatag po siya atong iyahang mga tuloy panghatag niya sa kada barangay no. So basically at that time instead nga magkulang daghan ay nung kayo. Correct. No? Karon ga oversupply galita last month 2 months ago oversupply ta kalabasa. Ang kalabasa dire palito na lang og 2 pesos 3 pesos ang kilo. No katungod sa kadaghan. Pero lami kay ng kalabasa, good for the eyes. Maputo ako ang agriculture office nagtanong po ko kalabasa. Kaya wala naman po ko ga-packing. So unsa man ako ni no? Ako na lang gipanghatag po sa mga tao, labi na tong mga program sa malnourished na mo. Panghatag na lang na kay agriculture bitaw nagtanom, panghatag ra gihapon kay gobyerno naman na. So gwapo kay ito siya nga kuan move ninyo, Mayor, no? And natay question rin coming from Julius Salaveria to ang panelist, no? Ingon siya,
Mayor, in your mind, what significant changes have your administration brought to Rojas under your administration? Daghan. Yeah. You may name... Basically, basically sa Rojas, according sa itong nadunggan sa mga tao, no? Nga dako kayong improvement. So the system sa business diha nga kung unsay mo hang bayro nun, bayad lang yung ka sa imong taxes. Walay tax holiday ang mga Walay bangko tax holiday. Na tax holiday sa national, na mga tax holiday ang mga negosyo dito. Pero you have to pay the government what is due to the government. Okay. Sa pantalan, for example, Oo. no? Sa una, dili man sila mo declare ang administration sa una sa income sa pantalan. correct, Dili po nila i-declare, kasi hindi nila i-remit. So mukita lang ang LGU Rojas, ang pantalan of mga 300 to 500,000 yearly. Oh. No? Kadili man ang mga transaction sa pantalan, di man isulod. Oo. So, So, how much are you earning? Karon sa pantalan. Monthly, per month, No? More or less, estimate lang, Mayor. sa Rojas, we have about mga 1.5 monthly. Monthly, wow. Million. And, and how much is the sharing from the, share ang barangay, then LGU and the national, or LGU lang national? LGU lang na siya og national. National, Oo. okay. So out of kanang 1.5 LGU na gyud na siya, no? Lahi na tong nakuha nga Nakuha sa percent sa national. Kay limpyo naman po tang ilaha sa national, no? So muna nga dako na mig income sa among pantalan sa pagkakaroon. Pantalan nga active kayo nga Yes. kuan kayo diha sa Rojas, no? Dayon ang Rojas is the industrial corridor identified way back from then Governor Isagani Amatong, now Congressman Isagani Amatong sa 3rd District. Industrial corridor na ang Rojas, di ba? Mo may gihimo Yes. nga kuan. Sa pagtukod sa balaod sa ng Philippine Economic Zone Authority, 1970s pa. Ang Rojas had been identified, DDP Caroma had been DDP identified Caroma. as industrial corridor. But along that industrial corridor, only Rojas naka-develop yun as industrial. Yes. No? Kay ulo taas kay ng corridor ko to pa nagmanukan. Yeah, correct. Diha ra man giniabot sa Rojas ang Wilmar sa una, no? Ang Siyom. So karon nagsugod ni paspas na karon, nisulod ang Dikumi, nisulod ang Petra Cement, nisulod pod ang Sea Oil. Although dili sila ma-qualify nga na under sa PESA. Kini only Dikumi will be considered sa PESA. Kining Sea Oil as well as kining Petra Cement, they are not, kay local man ni sila. Okay. Oo. Pero hatag sila mga taxes. Hatag bayad, sila og bayad taxes sa Rojas. taxes, No? oo. So muna nga, alat na napoy nagkuhan karon nga mga feasibility study sa Rojas, na mag-put up na po other corporations, other mga planta, other industry diha. Pero on the process pa, because they have seen nga maayor man po di ay ang, especially ang political siguro nga structure diha, no? Stability, kay wala man po, di man tamang hilabot ang politiko. Tana ko nimo. Naaman po diha sa Rojas tukod sa province ang COVID-19 ang sa laboratory center. Wala kay fear ana nga murag mo kuan siya ba kana ang mo negate siya sa positive nga image sa Rojas North. You are trying to project under your administration nga mga good businesses na and here comes ang project po sa province nga COVID nga mga laboratory unsa pa diha dayon maayong mga tao nga unsa pa na napon ni COVID diri. I'm sure nga it will give a better positioning po sa Rojas. No, pero Why? kanang mayong ka COVID center, musikat di po ka, no? No, mahibawaan po ka. And of course, dili po na sila magbutang diha og walay mga procedure Yes, mo no? FS. Mabutang nila. And basically, if you can see the provincial property diha, layo ra po siya sa mga tao. Oh, yeah. So, as long as mabutangan lang yun siya mga procedure, mabutangan lang siya mga sistema, okay ra ko nga diha sa Rojas ibutang. Okay, it's their property. Yeah. And basically, if you welcome this development, kay because of the kini pong plano nga build program, kining balik probinsya program, nga diha po di pabutang ipang-invite ang mga dagko nga mga industries sa Manila, diha ibutang gi-offer ni governor sa Rojas kanang paik. Then maayo kayo mahimo siya og center sa Zamboanga del Norte ang Rojas.
Pero that will be another challenge for environment purposes, no? Yes. Okay. Kaya industry, nagyo kay give up po Yeah. sa environmental nga side, but I hope that I can balance everything. Okay. Before Edgar Sarunda, good morning na nabot si Edgar. Nakay pang tanaw YF kay nakoy follow up dayon ni Mayor Kato Jan. na, since Rojas is going into industrialization and then daghan nagplanta na gusto tukod po sa Rojas, what are your plans for the sustainability? So, kato itong sa environment, kung naanaban mo'y kuan. Kay, as I know, proactive kaayo si Mayor, wala pa nahitabo, may mga plans na Yes, siya. So, for that, kay ang ato man is going into sustainability. So, which means ang atong environment is i-take care po nato. So, Backright ko Mayor ni kuan ni YF kay gipost man nimo tong sa to fire tree nga seedling. Sa to cherry blossom. Ana ko nga hala mo kwanta ko sa kabukan ni Mayor ni cherry blossom kay nice kay ni Pareho cherry dyan blossom. ta, mga ayaw. Para magibati. Along that way Mayor kay ba naman ta nga nagsuffer ang Rojas ag sauna years back nga gibahaan mo diha flash flood. Dayon, naguba ang mga infrastructure o guban paan. You are trying to balance nga naay greening the environment. Dayon, ang dito sa kabukiran nga wala ang atong mga kakahuyan naara jud kay lisod kaayo ang pagtanong dugay kay nga tanan tapos pagputol ana kas ara. So imong plano concrete plan gyud ana Mayor kay murag lisod na kaayo ang environment karon. Look at what happened sa kaning Quezon, no, Marikina, Cabanatuan, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Tubig-Agarao, Cagayan. Yes, Mayor, please. Yes, basically, no, I have seen that nga problema. So, the balance of the ecology, muna importante sa pagkakaroon. Let it be nga, ang industrial nga side, it's beyond my control. Yeah. In terms nga, kung ginaganahan diha, sige, bahala mo, maka-negosyo mo, di ba? Livelihood mo na. Livelihood mo na. Yeah, And then that okay. can offer really a lot of livelihood para sa mga tao sa Rojas. But it's not dili ako mag-develop ana ego ra ko receiver, di ba? Ego ra ko magbutang og mga parameters nga mosulod mo dire tanawan nimong balaod. So gipapaspasan ako karong environmental code na ma-set up siya. No, it's will be for the second reading already kay gitagsa-tagsa na to nila. At the same time, on my personal nga side, no, my personal, ako ang nakita nga kanang gipamutol naman karon ang mga mahugani sa highway kasagaran, no? Pero road widening, gipamutol naman na. Ang salarin ana. And then unsa may ato ang ibutang, and then we have seen the negative effects of mahugani, not really for aesthetic purposes, dili for beautification kay mahadlok ka mahulugan, di ba? Mahulugan ko kay bukod. Oh, yan napagod sa highway. Ingon sila nga kanong mahugani may gipananom, hindi man maka-beauty, delikado na mahinoon. So that's why I have thought nga magbutang ko ani mga fire tree, cherry blossom, Yes. golden shower. Fire tree is red, cherry blossom is pink, and then golden shower is yellow. And personally po, ako'y nagbuhat sa nursery. Akong kamot, maghuga-huga, no? Nanako karon mga 20 plus nga fire tree, 20 plus nga cherry blossom, 20 plus pa po nga. Mayor kay maiti na lang na kay mga hibos ka usa ka edit usa ka ko kung mangayo ba po ko mas 20 na lang Napao sa burning na puti. So, anyway, dili man ako maka-benefit. Yeah. Kay Tino. dugay pa man na, kahoy man na. no? Yes, Kahoy yes, man na. oo. So, but basically, have to start planting now. At the same time, Ma'am Glo na labad-labad gave a lot of municipalities kining tupad program sa Dole. Yeah. Diba? Tupad. Tupad na siya. Sweldoan ko no ang mga tao. Kung mo trabaho. Yes. So I was given about 1.5 million. Akong giingnan si Ma'am Glona. Mayor, ang program ana is at ang project proposal is for disinfection sa mga area sa barangay. Pero yung ko mawala man dayon na. Yeah. No? Do. Mawala man dayon na. Passing ram na. So akong gidistribute kanang 1.5 million to different barangays. Every kapitan kap na kay tag napulo ka buo kinsa imuhang tabangan sa barangay. Ilista. Pero
10 days sila mo trabaho, 10 days sila sweldoan. Every day, tagai sila o pulo ka buok nga maka seedlings sila. Kada barangay. So pulo ka tao times 10, 100 times 10, 1,000 every barangay nga seedlings. Gusto ko nga itanom na ninyo sa inyo mismong barangay. Pakita ako. Asa man po dapat sa barangay? In the riverbanks? Asa ba? Kalsada, bisag asa, depende kung asa ang maayo nga tamnan. Basta itanom tong 1,000, no? Okay. At the same time, ang mga konsehal po sa lungsod, ako pong gihatagan ng tao nga, ikaw po, pangita po kagato ang ibutang diri sa tupad. Tagai ko og mga seedlings. Kung mahugan nila ang ibutang diri sa dalan, pero katong mga forest trees, native trees, Yeah. mas importante kaayo na ato nang ibutang gid sa kabukiran. Kabukiran, Kay correct. para kanang amo ang usa ka sitio karon diha sa Rojas nga napa siya 5,000 hectares forest cover na pami Asa watershed. dapat nga barangay? Barangay Panampalay, sitio, Panampalaya. sitio Gutom. Okay. Oo. Napa na siya forest cover. Kining mga kining mga native trees. Mo ni akong dalaon dito para itanom para mo forward para mas mudaghan ang pagtanom. At the same time pagyod. Ako pag yung gi-offer na pag kay kanang gusto mananom diya sa Rojas nga ingko para ma-balance na ko ang iyahang economic side. Kung nga magtanom na lang sila og falcata. Okay, okay. Diba? Maligya man na. That's reforestation also. Na mabaligya po. Mabaligya po in the Yes, pag-abot sa ayun. panahon. Oo. Kaysa walay tanom ng ilahang mga yuta, ipasagdan lang. Yeah, idol lang. Tagaan ta na lang mo o falcata for free. Basta ready na imo ang yuta. Oo. No? Pila man po na ka-area ang Palkata? Pila gusto nimo, pila available nimo. Basta sa Rojas lang sako, no? Pero free na siya, within Rojas only. Within Rojas, kaya Yes. muna program na to sa Rojas. Yes. Panghatag, free ang palkata. And then ako mismo po ang ga-direct sa mga tao sa pagkuhan sa seedlings. Nanay nangayo, Mayor, kulang man tong 150. Sige, tagaan pati ka, pagkuha dito. No? Basta, I really encourage sa pagkakaroon is tree planting. No? At the expense of the barangay captain's initiative also. Okay. Edgar, question Okay, please. thank you. Mayor, balik ko gamay itong build, imong giingon kaganina nga. Ang inyong lungsod, tinod magina ang Rojas Karosa, magina sa mga recipient ani niyang mga dagko nga mga businesses nga will come in sa itong laligan sa Buanga del Norte. And nakita nato ang usas mga peligro is kaning mga conversion, land conversion, mga natural waterways nga masirada ano niya. Kung wala tay, naman siguro tayo zoning ordinance, Mayor? Or? Yes, naata kompleto na ta karon sa zoning ordinance no sa 5 levels nga gipasubmit. Ang katapusan karon is ang kining mga ika-5th level nga 5th revision. Muna gitrabaho sa Rojas pero tungod sa complicated sa mga procedure nadugay pa. Pero kompleto na ang atong basic nato nga mga zoning ordinance para sa Rojas dugay na siya. Naalay mga revisions nga coming up. No? So, wala kay kumahadlok ingon ana kay it will be in partnership with national agencies. When you revert something, it's not DNR, Yes. no? Oh. Dili man ang LGU mo decide. It will be the national government who will decide. Yes. So, okay ra. Basta trabaho lang sa taas, trabaho ra po ko diri sa ubos, no? Correct. Okay. So, before tama to sa part 2 sa atong discussion, kay it's already 10 o'clock in the morning, no? Ato ipaungong ang mga pangutana ngadto kang Attorney John Henrik Paliser sa Lungsod sa Rojas o yun man kang Attorney Josel Makoti. Ilang tubagon, ilang ipanganak after sa commercial break. Ngadto kang Mayor John Henrik Paliser, siguro if you can remember the last time Derika, we were talking about also the environment and we appreciate your kanang mga kuan mo diha programa nimo greening the environment kay labi na ng mga baha mga uban pa. Ang usa diha nga Mayor kanang sa kuan ba sa waste disposal ilabi na kay naa diha ang mga planta. Does it affect sa atong seashore sa kabaybayonan ang mga pollutants diha gikan sa mga planta nabadang naa siya. And also kay ang Rojas is very much popular sa Andres ever since pagsauna, di ba?
Kami kay Andres baya tag 100 ang kilo nya. Puro biya tipak ka. Pero lami kayo, tamis kayo. So, usana sa ato ang gilantaw nga along with the progress of a place, dapat sakto na imo, greening the environment ug ban pa, pero na-focus ba po ka sa waste disposal, especially sa mga planta diha nga naa sa daplin sa dagat dapit, no? I know, nadyo kay programa yun ana siguro pod Mayor. And secondly, sa mga infrastructure karon nga imong pagbutang diha sa kanang Rojas na matud pa ni Edgar na baya sa mga zoning ana, unsa kayo ang imong priority? Aside from pandemic karon, aside anang naa sa health, no? So that and more nga atong ma-discuss after the commercial break, Mayor. And ngadto ka Attorney Josel Makoti, bago lang nahuman, pagani ni concede si Trump hangtod karon, no? And everyone is saying, popular kayo sa Facebook, Instagram, Twitter, kay mga matanog, mga opinion ba, uban palabinas mga mga learned, no? Nga, kuan daw kanang murag similarity ang Pilipinas puhon ana na sa US, no? Unsa kay boto sa botana, no? And ang importante is ang pronouncement bago lang ni Senator Amy Marcos. Gusto siya ng mail-in nga ballots. How safe and effective is it kung mag-mail-in ballots? Kaya remember, daghan kay genius of magic hands ang Pilipinas. No, when it comes to election, so gani maski katungto ang computerized na, giingon pa mong galing gihapon nga gihak ko no, ana ba no? So walay kapaingnan, no? So mo na ato ang dapat nga ato bangon siguro para inigabot sa eleksyon, walay mo ingon nga, giilad, gihak, kuanto, gikurakot, gibayran ang kumilik o uban pa. May gani ka na, nabag gingon to akong Los Garcia dito. Pastilan lagi. Ug mapildi na gani, perting na gana kay gilimpungan, apil ang kumilik, gibayran. Okay, so muna inyo tubago naman sa commercial break. Okay. So thank you so much nga to kang sa mga sponsors, no? Vice Governor Sinan Alvis Angeles, National Grid Corporation of Philippines, nga ang cable terminal station as Barangay Tagulo, Dapitan City, Dr. Ruth Brillantes, Board Member, 3rd District, Zamboanga del Norte, Director Rad Don Cedeño, Regional Director, Department of Agriculture, Zamboanga City, Pagadian City na din Janus Marketing, namaligya sa mga spare parts, sa sakyan motor parts sa ubos lamang nga presyo, namin hutang sa Quezon Avenue, Dipolog City, ipanagyan o gidumala ni Janus Yu, Owner Proprietor, telephone number 212-1148, JJ&P Fruit Nursery and Lumber Yard, na maligya sa fruit seedlings, cucumbers sa uban pa, sa ubos lamang nga presyo, anamay himutang sa Barangay Lingasad, sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, ang branch sa JJ&P Lumber Yard, diri sa Barangay Galas, ning Dakbayan sa Dipolog. Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives, 2nd District, Zamboanga del Norte, Petra Cement Incorporated, pinagi kang Engineer Gilbert Cruz sa Lower Erasan, Rojas, Zamboanga del Norte. Shrine City Food Terminal, pinagi kang Susan Impinado, ang Livelihood Center in charge. Lami kayo ang ilang kasaba chips, no? Mayor Evan Hope Olvi sa Pulangco, Zamboanga del Norte, ug ingon man kang acting Mayor Alfredo Baitit, tagkita mis kampo gahapon sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Ang gwapa pod nga mayor dito sa 3rd District, si Mayor Melody J. Tulin sa lungsod sa Salog, Zamboanga del Norte, the musical town, no? Violet ni siya kanunay, purple, violet, lavender, mo ni siya. Hasta yung cake. Roger William King ug Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland, Hotel Camila One Management and Staff, pinagi kang Manager Gold Fabriga, ZNPPO Provincial Advisory Chairman, Engineer Roland Soliva, at the same time President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry. Kauban siya ang maanyang asawa nga si Ma'am Cecil Soliva. And shout out to Lady Aretha sa Toronto, Ontario, Canada, o kang RD o Jennifer sa Doha, Qatar. We love you and God bless you. O mamaligya sa kukadyot o yuta. Dipolo Realty Services now offers the following services: titling, pagpatitulo sa inyong mga yuta nga walay pay mga titulo kay bagora mong nag-divide the house, no? Commercial property, residential property, industrial property, tag 5,000 pesos per title. Processing of
State tax clearance food, 5,000 pesos yapon. Pakita lang si Larry Refoiho. Land for sale, area 5.9 hectares. Basig interesado ka ni Mayor. Location, Barangay Sangkol, Dipolog City. Price, 250 pesos per square meter. Frontage, 134 meters. Ideal for subdivision or gasoline station. Please contact Larry Refoiho, cellphone number 0917-569-7183. Another one, commercial property for sale. Location, Cagatan Road, Niputak, Dipolog City. Land size, 370 square meters. Price, 21.5 million pesos. Subject property is fronting Dipolog Integrated Bus Terminal. Please contact Larry Refoiho, 0917-569-7183. Another one, para kani ka attorney Josel Macote. Land with 2-story commercial building in Dipolog City for sale. Land size, 192.8 square meters. Floor area, 300 square meters. Price, 20 million pesos negotiable. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Subject property is located along one of the heaviest foot traffic in the city. Please contact Larry Refoiho, 0917-569-7183. Another one, commercial property for sale, Rush, land size 193 square meters, floor area 316 square meters. Subject property is located right at the heart of Dipolog City, few walks away from Dipolog Central Public Market. Price, 28 million pesos, negotiable. Mode of payments, 15 million pesos down payment, remaining balance to be paid within 6 months. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Please contact anitanan ni Larry Refoiho, cellphone number 0917-569-7183. Orderin ako. Salamat kayo. Mao kadto ang ato mga sponsors nga mo'y nagdalag kinabuhi sa itong kapihan sa Dipolog Matag Domingo nga tanan, dugang ngadto kang Edgar. Daghang salamat dito, gadugang ito nagpaluyo mo ang Contender Enterprises sa Highway Santa Isabel, Dipolog City, alang sa inyong construction needs sa kadayang gitason o gilapdon sa mga coco lumber na si Linit Bastasa sa Contender Enterprises. O yung masab ang JP Marketing alang sa imong construction sa mga panimalay unsang construction ng imong gamon, libre ang pagkatod within Dipolog City na adya sa Tabok Tulay sa Quezon Bridge Highway Minaog na tundakbayan sa Dipolog. JP Marketing, pangita lamang si Jeffrey Soronda Lim sa JP Marketing. Ang Dipolog Korean Surplus Center, authentic Korean surplus nga naadya sa Hamurol Compound, Dipolog Korean Center. Bukas bisan adlong Domingo na idagang stocks karon makapili ka. Naadya si Rodic Hamurol ang tagiag tagdumala. Ato ni Rosilier Matoy Barinaga atong panelist diri o kanhidin sa the Law Department sa GRM issue o kauban ato sa kapihan sa Dipolog nagpaliusab kanunay sa atong tulumanon. Ang Gloria di Dapitan Fantasyland, so doon lang nato ang minimal nga mga health protocol, so ma-enjoy na nato labi ng mga bagong ride sa Gloria di Dapitan Fantasyland. Dada ang tibok pamilya o mga bisita sa Gloria di Dapitan o sa Fantasyland. Inato lang restaurant, nabalik naman ta 50%, pwede na ta maadto sa inato lang restaurant. So doon lang yapon na to, nagyapo yung mga health protocols dito na sa inato lang restaurant plus the ambience dito nindot dito. Nahimutang dito sa Dapitan Aquamarine Park or Dampa ipalagya gidumala ni kani First District Congressman Romeo Nonong Halosos. Balik kang edit alang sa pagpadayon sa atong programa. Okay, thank you so much, no? Atong nakaungong nga mga pangutana ngadto kang Mayor John Henrik Valiser about the environmental concerns sa ato ang mga planta diha sa Rojas, especially diha sa kanang ato ang mga kadagatan, no? And at ang iapo mga priority nga mga infrastructure projects nga musibo sa mga kinahanglanon sa mga katawhan diha sa lungsod sa Rojas. And diripod ka Attorney Josel Macote, kabahin na sa mail-in ballots, mail-in voting, no? Diha kuan ba na nato, ma-apply ba na nato sa Pilipinas, no? Kanang na ang klase nga pagbutar. Okay, and also other questions. So, Mayor, please. Yes, Ma'am Edith, no. There is a procedure nga i-implement karon sa national government as to waste disposal, waste management, no. And Rojas had been implementing
katong mga kuhaon lang tong mga segregated na natural mo nang normal na to karon. We have an area for that, no, recycling procedures na siya. Pero we are anticipating what will happen to Rojas. We will have to anticipate that Rojas will become big or bigger, and then mas daghan po ang ato ang waste. So Yes, as of now, we are looking for area diha sa Rojas nga dili na makater sa among basura sa pagkakaroon, dili na makater sa among procedure sa pagkakaroon. So we're anticipating the next few years, 2 years siguro, na makakita aming area for really para tuang mabutangan sa tuang basurahan ngayon sakto, no? Kay nakakita na unta mi for sanitary landfill. Yes. We presented it to EMB, no? Kasi sila mong mo kuan sa procedure, Environmental no? Management Bureau. Bureau, no? Ingon sila, Mayor, bukid ra kayo, dili pwede. So nangita na pud mi karon og second option. Muna nga, don't worry sa Rojas nga naata as of now, naatiman na to itong mga basura kay gani sa pantalan na pag-implemented to nga dili ang LGU may makuha sa pantalan, no, sa mga corporations. Dapat na agad sila private nga makuha dito. Nga kaugalingon pong napay procedure nga kinahanglan i-treat sa gid pud siya. So di po nila hatagan og kuan sa PPA clearance kung wala to nga procedure, wala to nga mga treatment. The same as sa Rojas nga kamera po nagkolekta sa mga public places nga mga basura, unang gamay ra po ang basura as of now. Pero eventually we have to prepare ng Yes. daghan gin na. Oh, kabadagan kay daghan ng mga negosyo nga buti ha. And then Rojas for now is into land banking. Land banking for I know nga in the next few years mo mahal. Basin unya og dili na ka-afford ang LGU og pamalit. Puhon. So we have already bought about mga sa bukid-bukid nga side na may mga 12 hectares na napalit. Nga dito galing na to gibuhat ang evacuation center nga i-set up ni Ma'am Glo na labad-labad sa ibabaw. And then around it atong develop into sa mga balay-balay, no? Libre nga mga balay para sa mga tao. Sa taas na po na siya, pero 12 hectares ang naa dito. And then there is sa Ubos, nakapalit na po tag area for expansion. No? Tapat sa mo ang bag-o nga merkado, likudan ng bag-o nga merkado, we have bought about sentro man kayo po na, no? Ma-develop na po na pohon. So 8,000 square meters. Unsa manggali panginahanglanon sa Rojas, kung himuon ba na nimo, i-commercial ba na nimo, or himuon ba na to na og hospital pohon, kay 8,000 square meters man, Yes. pwede siya ma-utilize, na po siya sa sentro. No? So, as of now, Rojas is into land banking. Kay, ang problema sa pagkakaroon, RHU Health Center man. No, pagaling yapon mahuman sa Napag Department kayo of Health. relocation site para sa mga informal settlers, labi na katong dool sa mga bahaanan. Sa mga bahaanan nga side, dito sa Tubanga, sa dagat, no? Oo. wala na ko magplano og relocation site. Kay, ato na lang silang protektahan dito. No? So, si seawall. Attorney Alan Ranillo, kay dako man lang yuta diha, daghag squatters nga area. Akong gisabot na lang si Attorney Alan nga public land man na, pero sila may claimant. Okay. Sila may claimant, no? Ilaha man ang mga property sa tapad. So sila ang claimant. And kung ato na lang ihatag sa mga tao, Oo, bitaw. wherein gisubdivide, malag mo bayad siya sa imo basta sila na tag-iya na. Pero provided nga ato ang plano sa mga kalsada, dili pwede itong sikit-sikit kaayo, ma-implement na to na diha. So akong gibaligya na ni Alan katong 8,000 square meters sila sa po dapit tong na, sa merkado nga bag-o kanang terminal na mo likod ana so owned by the family sa mga Galiposo, wherein Attorney Alan Ranillo is the heir. No, siya po administrator. So ila nang gibaligya to Rojas, gibaligya po nila sa mga tao nga nagpuyo diha, wherein I have to help nga develop na protect the people nga nagpuyo dito. No, at the same time, so di na kakinahanglan kay dako kayo nga relocation. Pero katong dito sa taas nga kung gibuhat, that will be part relocation, part will be low cost housing for all nga katong mga teachers, mga police nga magpuyo diya sa Rojas nga maka-afford na gamay og mga rental or makapalit dito through NHA
negotiate na po mi sa MHA nga sila mo funding. National Housing National Authority. Housing Authority. So, andam na siya ng mga development para sa Rojas, no? Ang pagkuhan lang ana is, ingon po silang mayor, kanang imuhang old market, katong daang merkado nga gipabungkag nako, no? Unsaon man to, kung nga, let it be nga blanco sa nakapagkakaroon. Kaya we are trying to see kung unsa effect aning industrialization. What if mudaghan ang tao, mudaghan ang industry? Mangita na dayon og asa ibutang ang best commercial area. Di ba? So kato siya, that will be the perfect place nga base na investor nga mayor, di ayon na gasto ang LGU. Amo gasto kami na lang, no? BOT, Build, Operate, Transfer Program, no? Scheme. So sila mo buhat, after pila ka years, makuan sa LGU, pero ang business taxes, tanan taxes, paingon ra gyapon sa LGU. So, plan for the future, bisag dili na ako mahimong mayor ni ana, kay last term naman last po term ta. ka karon? Oh. Last term naman ta. So dako gyud ang legacy nila. Pero we have to set everything, no? Yes. Para sa atong ugma diha sa Rojas, for the benefit of everybody. Sakto kay nga legacy mayor. Okay. And ari sa butan ni Attorney Makoti kanang mail-in nga kuan voting. Pwede ba na sa Pilipinas? Applicable ba na nato? Actually, there is sa Philippines, we have already a variation of that mail-in voting. Kanang itawag na to nga early voting sa mga poll workers at the same time katong mga police and army. Absentee voting. Absentee voting, Okay. no? Ang absentee voting, it's a variation of that mail-in voting. Kay mubutar sila, in the case of the army and the police, mubutar sila dito sa ilang camps, sa ilang kampo. And then ang COMELEC magpadala og mga balot sa ilang camp for the specific number nga pila ka book ang ni avail ato. Dayon mubutar sila before sa election, murag 1 week before pila ka weeks before election mag-vote na sila dito. And then kana nga ilang ballots, official ballots will be sent to the National Board of Canvasser. Yeah. Ang kuwan lang na is they can only vote for national position. Dili like sila local. kabutar for a local position. No, Like sa mga OFWs. Ang OFWs before ingana sad, pero karon with the advent of gatong mga VCM na to, mga gatong sa unang PICOS then na yung mga VCM na may pwede sila makabutar dito sa mga embassy. Embassy, yeah. Nga kuan, pero mo lagi national positions lang gyapon lang kuan. National positions lang gyapon ang ila ang pwede Botahan. botohan. Okay, so when it comes to mail voting or ballots by mail, actually natana sa una pa, no? Pero wala lang kay siya na-emphasize. Mas ma-emphasize siya karon tungod aning COVID pandemic. Yes. No nga ang mga senior citizen di na ganahan mo At ato. mga PWD. Kay whether we like it or not on election day magdasok yun ang tao. Yes. Whether we like it or not, magdasok yun ang tao. One is because of the number of voter per precinct, no? And labi na karon nga insist lang gyapon ta nga mo electronic voting lang gyapon ta. So the number of machines, no, i-divide na sa to the number of voters. So like last time, as of gatong sa 2019 nga election, ang atong ratio is 1,000, maximum 1,000 voter per machine. So naiuban nga 500, naiuban kuan, so daghan ra gyud siya actually kuanon. That's the reason why ang COMELEC kunta ni submit og budget nga para mag-purchase og new machines. However, wala gi ang gi-approve lang sa house nga budget is good only for refurbishing. So i-refurbish sa tong karaan nga machine and maka-purchase na sug gamay lang additional. No, so muna siya nga the mail ballots, going back to the main question of mail ballots, nahanap tayo ng aberration. So, paano siya? Ang problema lang is how to roll out katong nationwide daghan or massive nga mas daghan Mas daghan ang mo-avail ang mail sa ballots. more ballots. Gidiscuss ni siya ni former Commissioner Lazabal sa one of the radio show or TV show no sa ANC. Gidiscuss niya ng mail balloting. And iya yung gi-point out dito nga for the 2022 elections, imposible gyud nga maka-roll out og kaning
full implementation diretso sa mail ballots, even if COMELEC would like it. Kay because of the preparation constraints. Kay daghan bang logistical constraints ang mail ballots. Number one, unsa ka safe ang ato ang field post. Correct. Unsa ka paspas sa atong field post. Oh, hinay ka Based sa yun. atong experience karon. Oh, wala. Ako Field post. among madawat gani nga office nga letter from our main office in Manila to padulong sa amuha. It will take around mga 1 month, 1 to 2 months. Maabot sa amuha ang kuan kung i-field post. Kay dili man pud pwede ta mo gamit og mga private companies sa kanang magpadala sa balota because it is a national one. And then kung mo gamit og private company, mas dakong problema kay ang ownership na po, tanaw na po, kung nabay mga politiko nga ni kuana na. So mas daghang problema. So the easiest way and the most practical is government to government agency, which is field post. So question is, how safe is the field post? How stringent is their safety protocol or their security protocol? And question is, how fast can they deliver? Okay. Election is time constraint mo guna siya. Di man pwede nga mag-election karon and then mo-proclaim ka 1 month after. Kay kabalo na ka, kasabot yun si Mayor ani, kay being a politician, the more nga mahuman ng election and then wala resulta, the more nga magsipok ng ulos politiko kung saan juga. Maniobra na po siguro dito sa sulod. So, basta ko question. Basta ko question, although wala kay gimo, basta kong question, questionably. And the fact is, the result of an election will only be credible when it is closely safeguarded and acceptable to all parties. Yes. No, dili mo pwede nga mag-election ka and then one party murag may ginimayo. No, so muna siya nga ang gisuggest ni Commissioner Sabal, I hope it will be taken into consideration. Testing lang sa mag-testing lang sa for mail kuan mo-identify May pilot area ana. na pilot area and pilot demographics, meaning Yes, dili tanan basta may ang pilot area is, let's say, Metro Manila. kada dili pwede ang Metro Manila. Dili pwede. Kay highly contested ng area. So dili mo pilot Ato sa testing. Mingaw-Mingaw. Mo Ato pilot sa testing Batanes. ka ng area nga dili ra pud layo kayo, at the same time dili pud siya contested. Ang iyang gi-identify is one example lang ang Batangas because dili man pinako contested Batanes. and then dol ra sad sa kuan. Kung may mga problema dali ra ma-resolve, no? So, iyang kuan is kana lang, and then not all voters nga gusto mo kuan og mail voting should be included. Focus lang ka og one particular demographic, which is iyang gi-identify is kana mga senior citizen. Kay most often than not, PWD. PWD basta kay mo focus sa kag one demographic para contain ang imo ang contain ang result, contain ang problema, unsay kuan, and kung na mga problema mo arise, more or less dili siguro siya maka-affect gyud sa total result sa so kung manulify na siya, manulify na yung kuan, dili maka-apekta sa result sa kuan sa national position, no? So mo yang ikuan nga mo question mo himo lang sa gyud og testing, pilot testing lang sa gyud, dili pwede nga mo rule out diretso kay mura ba og haphazard nga preparation base no we might be biting more than we could chew ba, murag dako na inon nga problema aya nimo ikuan so i-identify lang sa una. Dili ba ka nga ang chances are mga wala ang mga pangalan ana? Muna siya nga, muna yung sa ikuan dyan nga, dili mga wala, mas dako probability nga muraghan kaysa mawala. Mas dako probability kay nakabutar na kag mail voting, hindi mo wala na pagapon sa... Kato na yung namatay dahil nga bago lang nag-appeal dito, kay wa pa may death certificate. Yes, muna siya nga, Na-COVID, di man to kayo. those are challenges na we have to take into consideration actually. Muna siya nga, dagang muram ko na siya og we're trying to look at a new kind of animal ba nga tanaw sa natong unsay mga pros and cons kay lisod kayo nga because na COVID pandemic and then dili ganan mo gawas mga tawo ihatod lang din ang ilang balota. There we might be opening a Pandora's box nga mas dako na yung problema
So muna nga, there should be, kung ganahan dyan ang kuan, kung i-push gina sa Congress, i-push sa Senate nga, may ba, nagi dapat pilot testing, dili pagsilbi nga, diretso ikuan. And then take note, 2022 is a presidential election. Correct. Daghang ka mga positions. Dili na pwede nga mag-roll out ka og new innovation on a presidential election kay marahog. Dakong kay problema. Kuan murag And are you ready for it panalitan kay ang funding? Kumusta ang yung funding? Mana siya nga kuan, ang funding actually they can do it, kaya pwede man sa mahimo og kuan, anay subsidiary kuan, additional budget kuan, magkuan man sa kung ganahan yun sila. Pero ang ato is how practical and how effective it will be kay sila pa, but it could be good on paper pero pag abot sa implementation base no kumamo tani mura og dili kuan kay sometimes there are things nga maayo kay sa papel, maayo kay on theory pero pag actual practice di na wag kayo guys. Comment Mayor. Insakto kay marketability. Pag-abot sa kay Muna negosyo magugyapon na, di ba? muna mayor, muna nga. Sa ako lang, no, it's too risky. Yes, No? said. Wala magaling na ito ma-perfect tong daan at itong procedure. Kadaghan pa mga ko ng gitikasan at itong mga pamagihan, no? Why not correct that first? Di ba? I-secure sa ato. No? Kung na mga problema, kinila sigurong pandemic, pumunsaon pag-election, kung na pandemic, dili na itong ingon nga mail-in na lang ta. No. Lagi. Okay. Given man gyud na magkadasok ang mga tao, di ba? Bisa pag naani mga mail-in, kasagaran sa mga tao mo adtong gyud na sila karon Yes, sa on election day. on election day, di ba? Tuwag dito ang mga tunol dawat sa election day. Kompleto na mga dito, no? Mo adto Ang gyud mga na sila. listahan man siguro to. Pero we are kining mail-in, we are opening ourselves to another kind of Risky miracle. and dangerous, no? Actually, I was one of those identified sa COMELEC nga mo appeal sa namay US election day monitoring, no? So for Mindanao mura og tulo mi ka supervisor pero mula gito nga kung wala pa tay pandemic no to sa US gato nga time pero pandemic man sa online ramitanan so gi-monitor mi for 4 days before election and 2 days after election sa US election amo gyud ko nami daily nga sessions with different nga mga other electoral mo to gi-monitor na identify nga dagang innovation nga gihimo nila di lang kay kanang ballot mailing nga pwede ma-implement actually sa Philippines no. Number 1 kanang gitawag nila drive-through voting kay sa US man ang drive-through movies nila nga drive-through, mag-parking lang yeah. sa sakyanan dito din dako kayo Ato nga adre McDo ra mag Dako Jollibee kayo. ang drive-thru. dako kayo nga screen din naramasulod sa sakyanan dito ro magtanaw. Ilan ang i-convert no katong mga drive-thru nga mga kwan dito nagkuan sila nga pagsulod nimo na mo check sa imong kwan ay tagaan kay baluta. So magbutar ka dito ra kasi mo sakyanan magbutar. Then paggawas nimo sa exit dito ang kwan dito na i-drop ang balot. So less ang contamination, less ang kwan kay kamura man sa sakyanan kung kinsay ni kwan Ano siya, no? So mo na yung usa ka mo sa innovation nga pwede siguro magamit nato dere kung nalay kadakong airlines sa kanang kung dere sa Dipolog diya sa Ubal Ubal sa National High School. Pwede na siya. Pero ang kwan siguro ana katong sakto gyud pagka-proseso sa COMELEC as to the identification. Yes, muna siya nga sa voters record muna nga sige mi ga-update sige ka kuan nga ang problema lang nga na is namagoy period before election murag 3 months prior to election nga or 4 months prior to election nga dili na namo pwede ma-correct ang record. Di na pwede ma-edit ba? Maapsan na po sa Ang panahon. unya kung namatay nga time. Oo. So ang usually ginahimo na mo sa una is pag naimabot mamatay na nga time, manual na lang siya nga ikon, i-highlight siya then i-identify nga Dito na mismo sa listahan. namatay o sa listahan na siya. mismo, So nasa sa listahan pero naka-highlight siya nga. nga, Dili ni namatay siya na siya. tagaan og baluta kay Namatay dead na ni siya by virtue of the certificate of death na gihatag sa kuan local civil registrar. Gi-identify na siya ang mga maestra, ang mga BIs dili gyud mohatag og balot at supposedly ana nga mga tawhana no. Correct. So or katong kuan nga naabot sa mo ang request for transfer kan ang period na ba
So amo nang i-highlight yun nga ni transfer na ni sa ani nga kuan. Sa dapit nga lugar. So mo na siya ikuan. Ang second variation nga gikuan nila is katong sa matag matag polling precinct nila. Ang ilang gamit polling precinct dili na eskwelahan, mga gymnasium, kay parang social distancing. Yes. Dayon ang sulatanan sa balota nimo is kuan jud naka barrier. Cellophane. May barrier na din. Nasa distancing ba? So, kala siguro mo pwede ma-adapt na to. Cultural Center. Later on, Punto sa Ulingan. Unsa ma-adapt na to then kami kung I don't know kung feasible ni yung gihimo sa state of California nga they do away with precinct. Ano bang wala na kay presinto. Wala na presinto. However, nag-establish sila 200 voting centers. Pero ang problema nila, kagwapo lang sila kay online man ang voting centers yun nila. No nga. 200 voting Wala centers. na check, So kung asay doon yung mga voting center, Dito for example, Restado ka og San Jose. Sa Dipolog ha, San Jose ka Restado. Pero naka sa sentro ka puyo, kay nakadri ka trabaho. On election day, di na ka mabating sa San Jose. Matura ka sa pinakadool nga voting center. Voting center, may nga ka dito nga, kung si Kuan. Ang Kuan lang is, dapat online ang record kay paano mo na pagsulod niya dito ikuan nga nakabutar niya dapat di na po siya makabutar dito sa San Jose sa iyang asa nga double na sa, po siya. sa tanan nga voting precinct di na siya kabutar kay updated ang record ba so munta na gwapo unta supposedly kay ang rason man ko sa mga taon di mo kuan kay layo mo gud ako ang presinto dili ko kuan pagadto na ko dito basin og daghan kang tawo wala mo so mo na ikuan ba so ang kuan po is secondly and I think more may option nga i-present siguro sa COMELEC is i-lengthen ang election day meaning dili lang kay one day ang election day Sa kasimana? gihimo po na sa California ang gihimo sa California 10 days ang election day nila 10 days so you can vote at any time within that 10 day makabutar ka dito. Then dili pa po di counting. I-counting siya on the election day na yun nga. Pag mo na sa election day, siya i-counting. So, ang problema na, ang advantage sa botante, pero pagkalisudan na sa COMELEC, yan naman, security. Security, ang mga official ballots, asa mo muna ipakuha. In the meantime nga, asa mo yung store, no? Resort. Mura ka na, ang logistics mo ba? Lisod kaya ang logistics. Ang mura gitawag nga, as much as we would like to accommodate the needs sa mga tao, pero on the logistical side, mura we might be biting more than we could chew ba? Mura sige, during that gatong kuan, observation naman sa US election, ang kagwapo mo sa US is, every state has a different election commission. Wala sa one election commission for the entire United States. So, ang state of California, lahilang law, lahing state of lahi ko lang balaod, lahing one. Then, diri nga rule, pwede paper ballot ratanan, diri po, purely electronic po sila. Diri po, kuan, kaso, nakita ang unsay mga variation, unsay mga kuan gipang implement. So, hopefully, it will kuan mga, unsay pwede implement sa Philippines, no? Kay knowing mga Pilipino nga magduda gyud tanan, ultimo hanino dudahan. So Pero sa ako nga kuanan sa US, no, unsay procedure sa una, ang ilahang adjustment kinagmay ra. No? Ilahar tong i-strengthen tong mga daan nila nga mga election nga pamaagi, mga computerization, di ba? ay nag-usog junior. From sa una DRE sila kanang direct recording kanang anarapak then tutututut walay baluta walay kuan na karon ilang giduaway paper based sila more on ninaog sila sa technology may kung purely electronics la sa una daghan yun murag 80% sa kuan states ni balik sa paper based kay by reason of audit trail. Kaya kung DRE man go, direct ko, wala man kayo ma-auditan na, computer man, madaot ng computer, wala na, di na kayo so sila, ninaog sila kay because of the, kabalos lang nga, katong karong election na, Trump, Biden, grabe ka, closely so, ninaog sila para na ay chance for an audit trail. Kung na mga questions, may mga election protest, no?
naagos lang ko dayon nga pwede nila ma-audit diretso. So mo nang usually ninaog sila, nagiuban nga nag purely paper based sila, kanang manual counting. Oh, okay. Na ikaw gatong wa pala kay different county lang mangod. So counting ang county na. So Nagpa-recount ka ni Sitra. so mo na ikaw na nga Itong mga swing states. karon mo rin irony ba nga with the advent of technology with the kuan when it comes to election ninaog nun sila mo rin downgrade sila when it comes to technology ang ila lang transmission na lang for the presidential kuan ilang murag electronic pero as to the actual kuan ninaog di downgrade sila sa technology. Kita siguro lang yun sa ang pag-safeguard sa mga balota. Oo. Kay kung open na po kayo, pero sa una nga walay paper trail, Oo. no, lisod kayo. Nga, pag kasuhanay na, sa may Wala pakita. makuha. Wala ebidensya. Wala yung makuha. Wala mo dyan eh. Naanaw ko sila nga, every vote must be counted. But that is Ito good, ilang battle that is cry. good also nga, depende sa county or sa state sa pag-implement. Basically, Lain-lain mo kung sila balaod, kada kung state. makaya dito sa Manila nga computer tanan, kay daghan man po sila kwarta Kay dito, urban then man. let it be. Pero pag-abot po sa bukid nga walay kuan, manual. mahigod po ang procedure, di ba? Wala, ang dari man sa Philippines, usara mo gud atong election commission. So ang National man. rules should be applied morbag Uniform. dito for uniformity ba? Uniform ta na apply application. Di man lain-lain. So muna nga nagkuan ron og unsay pwede nga variation nga pwede apply sa By region lang, no? Philippines. Pwede na by region. muna nga gakwa lagi yung unsa kay ilang makamap ron nga unsa ni sa among bank sa atong bank sa mga commissioner sa atong chairman unsa ilang makamap nga variation to answer the calls nga sa Demand of the Congress nga times. The demand of the karang times. mail voting siguro gyud nasa gi-testing na personally ako po I am not confident na mag-mail voting ka kay At sa ulo. kay logistics side kaya ba sa ato ang PhilPost mo muna ngon secondly is kung kaya mga nila unsa ko na ang breach of security na po na taas kay open kay murag damo nga daghang kamot nga moagian damo nga Eh nga dahil nga, gisnat sa baluta. Nahuman. wala siya nga karon gani nakita gyud to ang effect sa US ba Oo, correct. nga si President Trump is really fighting nga dili count tong mga nabot nga mail ballots after the election day. Diri sa Pilipinas lisod kay nang kanon kay agis kahinay sa PhilPost or sa kuan lagi mga balutang mga Langay, di kayo. so Wala na. oh. So, no na ikuan nga, for the mail voting, although nanatay variation ana, kung ganahan na to nga i-massive kuan sa implementation, i-pilot test na to para makita na to kung unsa siya ka-effective ug unsa pud ang labad sa ulo. Correct. Are you ready to face it? Nga kung i-nullify magani siya nga gatong mail ballots, dapat dili siya maka-affect sa Tanan. tanan nga mga sa Resulta. resulta. Kay presidential election na bang 2022? Dili sa mga nilorte karon, attorney. Unsa man gasaka ato mga new voters ato ang kwan or daghan pud ang wala na. Unsa may trend karon daghan tabutante nga Mudugang magyud sa magsige minug audition no kay katong mga nag 18 years old na nga kuan mga Daghan. botante sa una. Although dili katong narehistro na sa SK sa una, then nag 18 non dili na necessarily nga mo balik sa rehistro. Kay ang ang data nato automatic na sila nga emerge ang gatong mag Ito 18 nakabutar years sa old. SK sa una. Katong narehistro sa SK sa una, narehistro sa SK sa una nga kuan nga mag 18 na on May 2022 no. Dito siya rin 18 sila karon, but kung May 22 mag 18 na sila, dili na sila kinahanglan pa mato sa opisina mo rehistro. Automatic na mo ang kuan nga mo unsa ni mo merge sila on the last ERB. Last ERB siguro sa September, last ERB will be in October, November next year. On the last ERB, emerge na sila, tanan nga mag 18 years old. Emerge na sila. So para kinahanglan sila mo para. No need na sila nga mo adto pa dito. Umatong nga sila sa opisina, mangutana lang Check na sila. lang. To check lang kung Nana ba sila? voter ba sila sa
SK or napa ba ilang kuan sa SK kay kung na sila di na sila necessary kay mo automatic mo na nga ma-merge sa kuan sa mo ang record no. So and besides kung naay mga new voters dito nga mo ato below 18 years old before na mo na dawaton ng ilang application i-check sa gina sa mga uyo kung SK voter ba rin siya kaya ang SK ino na nga no need na ibalik na dili na kuan di necessary nga mo kuan pa sila dito. Sa nangamatay po sa nakundod sa COVID, pila man po na lesson sa rehistro. Wala Gamay ra man gud ang namatay to sa COVID gamay ra man gud sa Quezon province. Murag 7 or 8 ra ka buok. Ang kahadlok mo dako. Oh. Wala ang COVID man gud nga factor na to dere is not more on death no, it's more of contamination. Correct. Oo. No, kaya contaminated ka so you might be suffering from the COVID and then kung na kay comorbidities, ma-hospital ka or what. Pero It's not more on sa death ubang actually. countries like Europe o sa Amerika sa observation, kay daghan mo gud sila mga tigulang. All ilang population ba? Murang dali ra kay nagka-COVID kay weak ang silbi ang ilang immune system nya cold countries, mga bitaw nga mga factors. So, mo po na siguro kita kay gawas nga hingaon tayo mga kamunggay, mga lugbati, uban pa. Namurag lisod po kayo dagway kay yang raman po na ato ang population no sa ato ang country. Mo lang ilang ang sa kuan, ang sa dali sa to is Okay. it's more of the Ito ang scare climate. factor. Oh. It's more of the scare factor rather than the actual nga naitabo no. Pero we're not downplaying the COVID. The COVID is real no. Tinuod na siya, na Oo. na siya. Sila pa Dili na siya- conspiracy theory. Dili O na dito siya si kuwan. Trump, bigyan mo to ang COVID. But as to the ultimate effect actually sa ato ang population, sa ato kuan makita man to bisag sa kuan less than 1% naman siguro namatay sa COVID sa kuan. No? Gamay ra kaayo kuno ang namatay compared sa ubang pong mga sakit, no? Yes, oh. Mas daghan Natural ka na to, sakit. natural. Wala naman ma-counter. Mas daghan pa ko heart attack. Yes. Di ba? Oh. Ay, ang gilista COVID raman sige. Ang nangamatay itong tuwang Mas dapat factor yung namatay sa disgrasya kaysa Oh, sa na COVID naman noon. No, Ano no. ba? So, okay. Diri ko ni, sige, attorney na pa. Di, pinahin siya kay man. Okay na, sige. Diri ko nga, we are running out of time ang god. Parang, kini niya, kano god? 15 minutes? Okay, sinya si Tax. Kini, lingon ko siya kanina, nga last term na niya ron. As early as now, naman atong provincial election supervisor, atong witness, tana po tani, Mayor, we are ripe, no? Hinug na ka for higher position. Considering nga it's your last term and you have a kuan nga lasting legacy diya sa Rojas and we are all witness to that. Makita man jud, di man na ingong istorya lang imo ang na makaka. Anyone can check, no? So, Mayor, unsa ka, mobalhin ka og titulo nga board member sa 2nd District? Tuhon malayong Ginoo. This early, we would like to know. Naman atong election officer. Yes, no, thank you na Ma'am Edith, no. Basically, dako pa kay kung kinahanglang trabahoon sa Rojas. Okay. Una kong nakita kay nagkasugod naman Oh. ang mga pagpadayon sa mga programa. Oh. Pero di man gyud pwede nga magpermanente ta diha Yes. na man kita Last term man ending, gyud mo no? ron, Last oh. term man gyud ta. So how can I be more of help pag gyud sa Rojas? Oh, okay. So mo na nga dapat naalang gihapon ang ako ang murag espiritu nga mabilin sa Rojas. Pagtabang dia sa Rojas mo na manghangyo magtan-aw ko nga base no panahon na nga musaka. Okay. Manghangyo ta dito nga Oh. basig tagaan taog tsansa sa atong Yes. grupo nga Oh. mahimo tag board member Okay. para matabangan nako ang mga palisiya po diha Oh. sa Rojas regarding sa provincial level. Oh. No, to You heard prepare. it first ha, there is sa kapihan sa Dipolog. Sige. Nanghangyo pa lang ta na. Okay. No? Kay, of course, it will be the body Yes. ng grupo. Oo. No nga, kung tugutan bata kay Yes, basidaghan tong uban nga na mga priorities imong puta mo insist, no? Oo. Kay sa itong kabatanon, kung na yung mga tigulang niya, unahon to tigulang. Yes. Ay, Upat na sila, Mayor. Upat. man ako- Ang mag-graduate ron. upat ang graduate, oo. Board member Romulo Soliva, board member Ronilio Boyli, board member Crisologo de Sierdo, and board member Julius Napigkit.
Upat siya ro di kakasunod ng isa ka slot. Mao na nga daghang dako og tsansa. Pero dili pa certain. No, dili pa certain dako lang og tsansa. Ngayon sa diha nga pamaagi is ma-prepare na ko ang ROHAS into sa provincial level of ordinances preparation. Okay. Labi na sa pagkakaroon nga gabuhat mi dito og incentives. Incentive ra nga tax incentive sa ROHAS. Okay. Di man ko kabuhat og tax Sa incentive lain. sa province Oo. kay wa man ko ilabot ba dito. Even if we atong i-recommend dito daghan man kay consideration. Katibok probinsya man. Yes. So basin og ma-push pa gid nato ang pagpa-develop sa ROHAS as to ordinances kung makabutang na ta na or naa na ta diha, no? So balik lang ko gamay Mayor ha. You are personally interested to run Yes. for yes, a of course. higher position as board member of the 2nd District of Zamboanga del Norte. Yes or no? Yes, interesado. Okay, so, anaha, sa naminaw. Okay, yes, Okay. Edgar. And almost the same question, Mayor. Pero, ang ako, unsa may plano sa imong mga supporters nimo? Yes. Kay lahi man ang may ka nga ako doon ako'y plano niya imong mga supporters kay kalagmitan mo na magina mga politician agdo nako nga akong mga tao mga supporters kay mo na try pahimutang nako dito. So may plano sa mga supporters nimo. Basically sa ROHAS is tanan konsehal sa Guniang Bayan members ako man ang kaalyado, no? And then at the same time ang mga kapitan ako po ng kaalyado. Si governor, si congressman ato pong kaalyado. So, ang ilahang permintis, kung unsa kuno ang ako ang gusto, kung unsay naasa ko ang pangunahuna, kay they know already nga para man sa ROHAS ako ang desisyon. No? Yung ko nga, pagpili mo kinsa yung gusto mo, Mayor, nahunaan ninyo nga para sa ROHAS. Yes. So, ikaw Mayor, ikaw nga, basi sa taas lang ko, kay para maka-oversee po ko dire. Kaya anyway, second district magyapon ng ROHAS. Correct. Makatuyok-tuyok, makatabang gyapon ko sa pagpangampanya diha sa ROHAS. Okay. Kay pwede man ta mag-focus diha or pwede ta to sa uban na pod, no? At least na gyapon appeal sa to ang baluarte ang ROHAS kung sa panahon sa kampanya. Yes. Pero tanan kini ato pala ning ginahuna. Yes. Wala pa ni wa pa man ni final, no? Kay ihanay pa na pohon. Next year pa siguro maghanay. December na po. December na hapit na. No, gamay na lang to ang panahon, pero dili pa ma-final until the time nga mo declare ang grupo Yes. kung kinsa gyatong ipadala, di ba? But you are prepared for the job, being a lawyer, being a former mayor of a certain municipality, nga dakong income, daghang tawo, daghan kay accomplishments, and all those mga positive, no, nga mga makita sa lungsod sa ROHAS. You are really prepared for it, God willing, and also your family. Salamat ka na Ma'am-Edith, no? Ato aga trabaho ra man gud ta, no? What you have seen in ROHAS wala man ako nagipasigarbo. Pero inyo ra man nakita, Yes, di ba? oo. And ang kanang sa mga post na to, just the people are asking. Unsa may gipang trabaho diya sa ROHAS, so mag-post ta. Correct. Oo. Kaya kung di po ka mo post, inon po ka wa kay gitrabaho. Oo. So dapat nag-post pero walay pagpanglapas nga. Nag-compare ta sa una, walay pagpanglapas nga nang daot ta sa tong kontra. Correct, oo. All we have shown is unsay naa sa ROHAS sa pagkakaroon. Nga anay ikapasigarbo. Na ipasigar po. O at the same time also that will bring back the trust of the people. Ay maayo man din ning pagdala. Mutabang tani, di ba? So diha ta kung makakita sila daghang gipang trabaho, ang mga tao nga bisag dili taga ROHAS, willing sila mo extend og tabang. Yes. Muna nga even the corporations, mayor ing na lang may kung unsa mo ikatabang, Oh, nasi. no? They are always waiting kung kanus sila itap because kana ra man pong panahon na mangayo siguro ta para sa mga tao pero di pud permanente, once a year, twice a year, and they are always waiting for kung kanus sila itap sa local government. Okay. So, thank you so much, no? Kuha na tayo panahon, mga inang tag December, pabalik ko na to ni kay. Kuha naman na, ready na, December po. So, ato nang. Okay, so ano tayo panahon ngayon, tag parting words and statements, gikan sa itong bisita, ang ato ang Provincial Election Supervisor sa Commission on Elections sa Zamboanga del Norte, Attorney Josel Macote, please.
Sa makausapan, ang pasalamat ang buhatan sa Commission on Election sa paghatag og laing tsansa ng programa nga Kapihan sa Dipolog to share mga pong mga programs and activities labi na nga malabot yun ang pinili ay sa 2022 and we are having our registration. Sa mga nagpaminaw ng programa, manghihangyo lang mobisita ta or makikoordinate ta sa tuang buhatan sa inyo ang tasatag sa munisipyo kung wala pa mong karehistro. But first, prior to that, secure a copy of the registration form from www.comlec.gov.ph so that pagkatod dito ng filapan na and paspas ang inyo ang pagproseso. No? There are election offices of the election officer nga you need a prior appointment that is in order to ensure nga ma-follow ang IATF protocol on social distancing. Please make your voice be heard, make your vote be counted, but before you can vote, you must first be a registered voter. So Correct. go out and register. Okay, thank you so much, no? Attorney Josel Makoti. O, kini atong bisita, mura og 80% tagway, nga mo board member si ka-district Zamboanga del Norte, naaman na siya. Sigurado, testigos, atong taga-Comelec, dili kalimod. Okay, balik ta po, December po, Mayor. So, mga tag-parting words and statement or so gikan sa lungsod sa Rojas, no? Municipal Mayor, Attorney John Henrik Balyeser. Salamat kay Ma'am Edith no sa imuhang murag makadako kay nga. Ato kasing-kasing murag mo bukad na magigayo ana no. But anyway, salamat sa pag-invite as well as sa mga taga Rojas nga naminaw o katong bisag dili nga taga Rojas nga naminaw no. What we do in the local government unit is just for the people. Mingon mo istrikto because we love our people of Rojas. Mingon mo og naunsa naman na sila diha nga di man gayud pag-auso nilang mga tao because we love the people of Rojas. No? Taga Dipolog, kumato dito, open man, pero we are asking our people nga, ayaw sa inyo dumatay yung bisita. No? Pista na rabahapi, pero di po, mo declare po kung madili magpiesta. For the reason nga, magpista karon niya, pagkahuman, masudla na hinuunta, di ba? Actor ba ko yung tabiyo Pero we will set up procedures nga makafiesta gihapon pero walay celebration. Makapakaon gihapon apan walay celebration. Kaya kanang pagpakaon pasalamat man na, no? Correct, Thanksgiving. Thanksgiving man na tanan. So I still mura na ako ang obligation for the people of Rojas to share the blessings at that time. No? Di na to na malimtan. But anyway, ma'am, no? Salamat sa pag-invite and I hope nga na amoy nakutlo, no? Nga mga namoy nakutlo diri sa Rojas. Diri sa Rojas sa mga procedure as well sa mga panglantaw for the development sa Rojas and then for the sake of our people. Salamat. Okay, thank you so much, no? Kauban nato si Wyatt Akas. Wyatt, please. Come Have a on. blessed Sunday, everyone. Okay, Edgar Saronda. Okay, thank you very much, Mayor Balyeser, for Soon to guessing. be. And soon to be. Gideclare na, gideclare. Nakabati pag yung kumilig ko. You heard it first. O siyempre, na ang nakabati ako. Kumilig. Soon to be. Soon to be. So, thank you very much for guessing Kapihan sa Dipolog. Happy Sunday. Blessed Sunday. Okay, thank you so much, no? Taxi Lomba, Silbert Adetico Dundoyanon, tapos dito sa istasyon si Danny Lord, tapos si Station Manager Edgar Dagomo, no? To God be all the glory. Thank you, Lord, for the gift of life. Ngan man sa amo adring pagkukabildo sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Salamat kay Ginoo sa imong gihatag namong kahigayunan, kauban sa among mga bisita, sa among tagsatag sa kapamilya, o hinaton ta nga giyahan mo kami sa matag adlaw namo nga panginabuhi sa matag karon ug unya. So, salamat kayo Mayor John Henrik Balyeser sa lungsod sa Rojas, soon to be, and Attorney Josel Makoti, Provincial Elections Supervisor sa to ang Comelec, no? Mugreet ko good morning ato ka Cynthia Cabrera, no? Ang election officer sa Comelec sa Sindangan. Okay, kita-kits niyang hapon magchika minute. So kini si Edit 22 yung regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog yung kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.